Yo, what's up mga tropa peeps? So, meron po ako nakitang post ng News 5 na kung saan ay sinasabi po sa caption, ito, wala nang impeachment trial. At ito nga po ay dahil sa sinabi nitong si Jinggoy Estrada. Sabi dito, naniniwala si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na dapat tumalima ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa 1-year bar rule. Ano niya, hindi bababa sa 19 na senador ang naniniwalang hindi na dapat questionin pa ang SC ruling. If we will not abide by the ruling of the Supreme Court, we are going to flirt with a constitutional crisis, and if there's a constitutional crisis, what will happen next? There will be chaos in the government. Saad ni Senator Estrada. Nakatakdang pagbotohan sa August 6 ang magiging hakbang ng Senado kasunod ng SC ruling sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Awkward daw po, sabi. Kaming mga mambabatas ang gumagawa ng batas tapos hindi kami susunod sa batas. That's awkward. Wow, may alam pang ganyan si Jinggoy Estrada. 'Di ba? Alam ko ito si Jinggoy, may kaso pa to sa Sandigan Bayan o sa ano ba? Saan ba to may kaso? May kaso to Ang mahirap po dito yung sinabi ni Jinggoy na silang mga mambabatas ang gumagawa ng batas. Alam po pala niya yon. Pero, diba, alam mo pala na kayo ang gumagawa ng batas, bakit ka nagpauto kay Napaules? Diba, sa pork barrel scam? Diba kasama dyan si Jinggoy sa pork barrel scam? Kaya ba kinakampihan niya ang Supreme Court ngayon kasi sa kanyang kaso na siya po ay convicted. Meron po siyang kaso pa hanggang ngayon na inaapela. Inahabol na nga daw siya ng gobyerno. Ito, sabi dito sa comment, buti pa sa NBI kapag nag-apply kang public servant, hahanapan kayata ng PRC. Totoo po 'yon. 'Di ba tayo kapag tayo kahit nga lang mag-apply na nga lang tayo, janitor katakot-takot na clearance ang hahanapin sa atin. Police clearance, NBI clearance. Napakaraming mga clearance, barangay clearance. Good manners and right conduct, mga ganyan pa. Napakaraming mga papeles ang hahanapin sa'yo. Pero pag ikay kumandidatong senador, kahit convicted ka, kahit na ikay nasangkot sa bilyong-bilyong halaga ng scam, wala pong problema at ikaw ay talagang mapapanalo pa. 'Di ba? Ganyan po yata ang mga Pilipino. Hindi na sila tumitingin sa kung ano ang nagawa ng isang politiko. Ang tinitignan na lang nila ay ang apelyido nito. Estrada. 'Di ba? Kaya binoboto kasi Estrada. Wala silang pakialam diyan. Ito 'yun nakita ko dito sa comment section Jinggoy. Awkward biruin mo ikaw. Ito, awkward talaga yan. Saan ka nakakita niyan? Ikaw ay senador, pero ikay nag-plunder. Diba? Nakasuhan ka ng plunder. Diba po? Kaya masyadong masyadong medyo tong si Jinggoy. Nagsasalita pa ng ganun, diba? Pero, Sus Mariosep, ang kaso niya, plunder. Diba? Ito may comment dito. Sorry. Kaya siguro paniwalang-paniwala si Jinggoy na mapawalang bisa ang plunder case niya ng Supreme Court. Sa isang iglap, kulong si Jinggoy like father and son. Okay, magiging president na yan na pag may impeachable case ang Pangulo or Vice Presidente, kailangan lang mag-file na mahina at incomplete na kaso, ligtas na at maghihintay na naman ulit ng 1 year. Sa ganyang paraan, laging ligtas ang may kaso. Sa totoo lang po, kapag si Jinggoy ang tila eksperto na sa konstitusyon at siya nga nag-i-interpret na ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment, parang alam mo yung na tayo, pabagsak na talaga tayo. Wala na tayong pag-asa, patay na tayong lahat.
Ano bang alam nito sa tinatawag na deep understanding of the effects of the decision na hindi nga kaya ng ordinaryong abogado lamang? Totoo yun, hindi basta mga abogado lang ang nagsasalita nito. Yun nga mismong constitutionalist na si ano ba apelyido no, nakakalimutan ko apelyido, constitutionalist, Monsod ba yun? Siya kasama sa gumawa ng constitution natin. Siya na nagsasabi na mali ang ginagawa ng Korte Suprema. Sila gumawa ng konstitusyon, pero itong ating senador naniniwala. Okay, pero ang mga nakakaalam ay nagsasalita na ng kanilang pagkontra sa desisyon tulad ni na Justice Puno, si Carpio, si Ascuna, mga UP Law, mga constitutionalist at iba pang eksperto sa batas na mali ang desisyon at ito ay kailangang isubject sa motion for reconsideration. Actually, ang Kamara naman po ay magpapasa ng motion for reconsideration. Ang sinasabi ni Jinggoy na sundin dahil sinabi ng Korte Suprema ay nangangahulugan lamang na hindi niya kinikilala ang Senado na siyang inatasan ng saligang batas na mag-hearing at wala silang ginagawang hearing. Balik tayo sa sitwasyon ngayon na mga walang malalim na kaalaman sa konstitusyon ang siyang nagsasalita sa bagay na ito tulad ni Jinggoy. Papunta na tayo sa kapahamakan. Katulad no, nakalagay sa konstitusyon, forthwith. Iniba ni Cayetano ang kahulugan. Bakit? Kasi pro Duterte siya. Si Chis Escudero, iniba din ang ibig sabihin ng forthwith. Hindi daw ibig sabihin ng forthwith ay agad-agad. Pero bakit dun sa panahon ni Justice Corona, agad-agad? Ginawa nila impeachment trial. Di ba? Yan ang kapag kalaban, nagmamadali. Pero kapag kakampi, delay na delay. Di ba? Alam niyo, parang tinanggalan ng bayag ang Korte, parang tinanggalan ng bayag ang Senado ng Korte Suprema. Parang ganoon na nangyari. Parang isang lalaki ang Senado na tinanggalan siya ng bayag. Wala siyang bayag, wala siyang karapatan, wala siyang gana, inutil. Kasi yun ang pinapakita nila. Di ba? Parang tinanggalan ng Korte Suprema ng karapatan ang Senado na maging impeachment court, which is ang Supreme Court walang kapangyarihan na pigilan ang Senado na mag-trial sa impeachment. Kasi ang trabaho lang naman ng Senado, try and decide. Walang sinabi doon to try, to decide, and to cancel. Wala pong cancel doon. Try and decide lang. So ngayon, nag-convince sila as impeachment court. So ang kailangan gawin, ituloy ang kanilang pagliliti sa impeachment trial ni Sara Duterte. Diba? Kaya ito pong mga senador nito, alam naman natin na meron silang kinakampihan, meron silang kinikilingan, kaya po ayaw nilang matuloy ang impeachment trial. Kaya kay Senator Jinggoy Estrada, awkward talaga yan. Diba? Kasi nga, sabi nga niya, kung sino pa ang mga gumagawa ng batas, sila pa ang lumalabag sa batas at pumoprotekta sa lumalabag sa batas. Awkward!